Hi guys! Welcome po sa episode 11 ng Kwentong Blue Shirt Podcast. Yes! Hindi ako nagkamali ngayon. Ano ba yung topic natin? Ayan. So, ano ba yung topic, no? So, ang topic natin ay about sa skills that we had to learn on our own. Wow. So, Very so deep. and hard to comprehend. Yes! Ayan. So, ayan, welcome ulit sa listeners natin o sa mga ka-blue shirt natin. Ayan. Basically, adulting 101 to. In a perspective ng isang worker or Mhm. employee. Ayan, so bilang mga first-time worker, no? So, paano ba tayo magta-transition from being a student to like adult na talaga sa working world, sa corporate world. Ayan, so ano-ano ba yung mga things that we had to taught ourselves? So, ikaw muna, Lindsay. Yung unang-una dyan, no, yung sa pag-process or pagkuha ng mga documents na Mm-mm. needed sa paghahanap ng trabaho. Mm-mm. So, actually parang di siya masyadong natuturo ba sa school? Or like Oo. mainly? Kailangan mo talagang mag-research, self-taught ka talaga na Oo. ano yung mga kailangan pag mag-aasikaso ka ng mga, like yung mga government. IDs. Ganun. Oo. So, yan yung unang-una. Kailangan mong turuan yung sarili mo. Kung may kasabay ka, mas okay. Pero, most of the time talaga, sarili mo yung mag-aasikaso nito. So, Oo. ayan, kailangan nating alamin yan. And, siguro isa din yung pag-adjust natin from being, like yung mindset natin from being a student to being an employee. Kasi syempre noon, pag student ka, parang, for me parang mas madali yung buhay. Kumpara pag nagtatrabaho ka na, ang daming responsibilidad. Ayan. So, kailangan din natin i-prepare yung sarili natin mentally para kung ano man yung mga pagdadaanan natin sa work life is very different kung tayo yung mga students pa lang. Tsaka syempre parang masyado pa tayong carefree. Mm-mm. Student. Ganun. Eh, tas nung nag-jump na tayo sa adult life, parang parang ganun. Lost. Biglang ganun. Ayun. So, yun, speaking of loss, di ba, isa rin sa pag-a-adjust natin sa adulting life is nagkakaroon tayo ng self-doubts, nafe-feel lost din tayo sa kung anong gagawin natin. Parang madalas natin na pag-uusapan yung sa mga podcast natin. Lost ba tayo? Oh, Ayan. So, normal yan na after nating pag nagta-transition tayo from student to employee, unsure ka sa world. Kasi syempre, ngayon ka lang naman magiging employee unless nag-work ka nung student ka. Pero yun. So, normal lang na ma-lost and hindi alam yung gagawin. So, ano pa, Lindsay? Grabe. Yung sa ito, paborito ko to. Sa pag-speak up during meetings. And lalo na pag kausap mo directly yung boss mo. Like, hindi naman siya tinuturo kasi sa school eh. Oo, like, parang walang ganun sa college na hi class, so today yung subject natin, paano makipag-usap sa boss? Walang ganun subject. Wala. Like, meron tayong mga reporting, recitation, pero pag nasa corporate world ka na, iba talaga pa rin, siya. Oo. During my first few months, pag nagmi-meeting kami with the boss, crew. Nagpapakiramdaman kami, sino sasagot? Ganyan. Ikaw na lang, nagtuturoan pa kami, parang online class. So, ayun. Ayan, kailangan din natin yung matutunan bago tayo mapunta sa corporate world. Paano ba makipag-usap sa boss? Kasi syempre, like kami ni Lindsay ngayon, magka-work kami. Pwede kami mag-usap na like parang tropa-tropa lang. Pero of course, pagdating sa mga boss, kailangan natin ng professionalism. Ayan. Unless friendly yung yung boss nyo na pwede nyong tropahin. Ayan. Pero syempre, parang kailangan pa rin na may respect pa rin na. Boundaries pa rin. Yes, Know your boundaries. limits. Yan. So, Ano pa? isa pa yan, writing emails, papers, and company documents. Wow, parang Oh my school lang. gosh. Kasi parang wala namang like formal na, ano tawag doon? Parang template. Ay, parang Oo. ganito. Kung ano lang talaga magawa natin during our work. ChatGPT is the key. Yes, search siya lang sa internet. Ganun. Oo. Actually, ito, so for context lang, si Lindsay is sa marketing, while sa operations ako. Pero, like before, nasa recruitment talaga. So, imagine yung worlds
different sa kung ano man yung alam ko before ako mapunta sa operations. Parang sa emails, madali lang mag-compose ng email. May mga topics kasi, may mga certain emails na kailangan mo talagang, i-edit. I mean, ibagay dun sa kausap mo. So, hindi ka naman pwedeng mag-email ng, lang, putyu-putyu, kumbaga. Yes. So, yung mga papers, eto, hindi ako marunong gumawa ng kontrata before. Tapos, yung mga proposal, hindi ko siya alam. So, tawag dito na nagiging useful yung technologies. Actually, kasi hindi ko siya alam kung paano gawin. So, ang gagawin ko, magre-research ako, tas from that, yung gagawin kong template. So, ikaw din say, from marketing perspective, ano yung mga skills na kailangan mong matutunan sa sarili mo? Huwag kayo iiyak. Joke lang. Siguro although di ko pa talaga siya gamay ko. Siguro yung sa pagtatrack and yung importance nun. Ewan ko, baka di lang talaga ako nakikinig sa school. Parang never siya nabanggit sa school, ganun. Ayun, nung nag-apply ako, yung mga boss namin is, maano talaga sa data, ganun. Gusto natatrack yung mga numbers, ganun. Sorry, ang ingay ko. Tapos, ayun, syempre to, track the progress, tas yung makita yung results, kung ano yung mga kailangan pang improve and stuff. So, ayun yung natutunan ko na lang talaga during the work. Eventually. Lalo na yung may mga naka-work ako dati, na bukas yung mata ko sa world of tracking. Wow! Yes! Yeah. Although ayaw ko ng mga sheets, ganun. Mga numbers. Kasi kaya ako nag-marketing kasi yung marketing side na gusto ko is photo editing lang, ganun. Video editing, yung fun stuff. Kaso, may analytics pala dito. biglang may analytics pala. Ayun. So, ko talaga ng work, mag-apply ka sa isang work, no? Tapos pagpasok mo dun, may mga ibibigay talaga sa yung job na like di mo pa nagawa dati or wala kang experience or idea before. Tapos matutunan mo na lang talaga along the way. Tama. Okay, so self-learning is the key. Searching sa internet. Useful ang internet. Yes, So, and ChatGPT. Ayan. So, kung tawag ito, isa sa mga fear nyo, yung mga ganun, pagpapasok kayo ng work, as a first-time worker, it's okay, but yeah, marami talagang mga skills na hindi tinuturo sa school na kinakailangan nung matutunan pag nagtatrabaho ka na. Siguro another example ito yung sales. Ayan. So, ayun. Siguro, like, hindi ko siya naisip na masasama siya sa work ko. Although may guidance, syempre, pero iba pa rin yung you have to have your own style pagdating sa sales. So, ayun. I'm still learning, pero we're getting there. Yes, we are all a work in progress. Yes! And progress is not linear. So, zigzag. Yes. May ups and downs talaga sa buhay. So, given yung mga, mga nasabi natin, so, it's reflection time. Reflection time. So, syempre, it's okay not to know everything agad, no? Lalo na if ka-graduate mo lang, tapos nag-job search ka pa lang. Kasi 'di ba lalo na if first time, no? Parang naka-intimidate yung mga job description na parang isa-isahin mo talaga, kaya ko ba 'to lahat, ganun. Pero katulad nga ng experience namin, no, dating mo naman sa job is it's okay na hindi mo naman talaga alam agad lahat. Lahat naman tayo nagsisimula sa gano'n. So, pag alam mo na agad lahat, very good ka. Oo. Okay. Oo, dapat kaagad, salary raise. Kakapasok mo pa lang. Lang talaga, learn as you go lang talaga. Claygo. Ay, Lego. hindi pala yung Claygo. Learn. Lego. Ayan. So, aside from that, siguro isa rin sa mga natutunan natin sa corporate world, no? Tawag dito, the working world won't wait for you to figure it out. Lalo na pag nasa fast-paced environment ka, no? So, hindi mag-a-adjust para sa'yo ang corporate world. Hindi ka nala hintayin na, okay, sige, hindi pa niya alam to, hintayin natin siya. No. So, kailangan mo talagang mag-adapt. So, yun.
Katulad ni Lindsay, ayan. Oo, talaga din. Oo. Hindi, I mean, katulad ni Lindsay, siya lang usually sa marketing namin. So, ang daming, tawag dito, it's important din to understand yung responsibility mo sa work na tawag dito, lahat tayo may kanya-kanyang role na ginagampanan. And of course, pag hindi mo natutunan agad yung ginagawa mo or hindi ka agad nakapag-adapt, may maaapektuhan na department. Kaya, ayun, so as much as possible, mag-adapt tayo. Gamitin ng teknolohiya. Technology. Yeah, gamitin ng teknolohiya, magtanong, ano pa ba? Mag-ask ng question. Yes. Okay, ano pa, Lindsay? Ayun, totoo yung sinabi ni Maminis. Oh, Mom. Ayan, Maminis. mom ko yan. Idol ko yan. Mom. Ayun, lalo na, first job ko. So, ako lang sa department ko. One-man department. Oh, kaya parang, yung napilitan na lang talaga akong mag-adapt. Kasi yung mindset ko, gusto lang i-share na, kasi baka mindset din ng iba, no, lalo na pag mga fresh grads na, pag first job mo, like, may magturo sa'yo. Kasi nga, parang first experience mo, gano'n. Ang kaso, dito sa apply ko sa first job, no? Walang nagturo sa'yo. Wala. I mean, may nagturo naman, pero hindi kasi yun yung main focus since, syempre may iba rin silang task na ginagawa, no? So, minsan sa buhay talaga natin is, kailangan talaga natin mag-adapt kasi to learn on our own. Yes, ayan. So, another thing siguro, no, parang lahat ng ginagawa natin, it all counts. So, yung mga awkward meetings natin, yung mga pagkakamali natin, so it's okay to make mistakes. And of course, kung meron tayong mga mistakes, we also have yung ating mga tiny wins. So, lahat yan, dapat sineselebrate natin kasi of course, we learn from every mistakes na nagkakaroon tayo. Okay? So, dapat hindi doon lagi nagfo-focus sa mga mistakes natin. Syempre, isipin na rin natin yung mga kaingat. Kahit mga tiny wins lang siya. yes. Or, isipin mo naman yung mga tama mong ginawa. Tama. Mag-dwell dun sa mga mistakes mo, gano'n. So, good vibes only. Yes. So, example ng tiny win, siguro share ko lang, parang before kasi ayoko talaga ng spreadsheet. Ayoko niyan. Yung mga formula. Tapos parang I was forced. Parang I was hindi naman forced, pero kinailangan ko siyang matutunan. Tapos, like, ayoko talaga. So, parang andun yung nasa isip ko na, ayoko nito. So, pag ganun na yung iniisip mo, parang nagiging hindrance din siya sa learning mo. So, I think it's important na maging open ka lagi to learning. So, nang natutunan ko na yung mga iba't ibang formula, yay! So, happy naman pala. And, yeah. So, ano naman kaya yung, siguro, no, for ending na rin, ano kaya yung advice na you wish someone gave you before kang nagtrabaho? Meron ka ba? Live, love. Advice you wish someone gave you. Parang ito sa akin parang natutunan ko na lang din kasi nga walang nag-advise sa akin. So, ayun. Pero nagiging okay rin lahat kahit ano yung nangyayari at the present time. Kahit ano pa yung maging result ng gagawin mo. Whether it's good or bad. Ganun. Or yun nga, if syempre minsan di mo alam yung result ng ginagawa mo. Parang baka mali pala, so mistake siya, ganun. Or minsan di mo rin naman ina-expect na magiging tiny win siya. Ayun. Na parang ayun, basta in general, parang gonna be okay. As in, yun lang yung gusto kong marinig sana dati. Kasi I tend to overthink kasi. Parang yun yung problem ko like dati pa. Ganun. Ayun, ngayon okay naman na ako. It's okay. It's gonna be okay, Yes, Lindsay. it's gonna be okay. It's okay not to be okay. Wow. Wow. Parang movie yata. A series. Ayan. Ayun sa atin.
Ayan, sige. So, sa'kin siguro related din. Parang kasi first time worker ka, eh. Parang takot kang gumawa ng mali. Kasi actually, yung boss namin, very naman siya, very Tatay vibe. yeah. Ayan. So, actually yung boss namin parang siya, mentor type. So, parang, ni-encourage niya naman yung mga gano'n. Pero, parang as a first time worker kasi, takot kang magkamali. Kasi feeling mo, dapat perfect. Perfect 100. So, parang, meron akong idea na dapat ganito ako lagi, dapat ganyan. Dapat yung mga ginagawa ko, walang mistakes. Pero, eventually, parang, siguro, it would help na parang if someone said na, it's okay to make mistakes, but don't. Ayun, it's okay to make mistakes as long as natuto ka from that mistake and hindi mo na siya gagawin ulit. So, yun, siguro if I'm gonna give someone an advice then, yun din yung ibibigay ko sa kanila. We learn something new every day. Our company. Yeah, our mantra. Yes, ayan. Kayo ba, what are the things na natutunan nyo on your own? And ano yung advice na you wish someone gave you? So, pwede nyo yan i-comment, no? Kaya, Yes. mag-chat kayo Ayan. sa amin sa Facebook inbox namin. Ayan. I-leave nyo yan sa comment, guys, para syempre yung mga susunod sa atin na madami ring fear when it comes to their first work. So, mababasa nila yung mga advice natin, yung mga advice ninyo na you wish someone gave you before you started working. So, para naman ma-inspire sila. Wag naman kayo mag-comment ng something scary. Yes. Good vibes Ayan. only. Yes. And speaking of that, so, ngayon naman, mabanggitin lang natin yung mga jobs sa Blue Shirt app. Wow. So, itong mga abroad jobs naman to. And this is from legitimate manpower company. So, check nyo yan sa aming app para makita nyo kung sino. Okay? So, they have openings for electrical technician, fire protection system technician, overhead cranes technician, unit shift coordinator, control room operator. So, yung mga nabanggit ko for manpower pooling pa lang po yun. And, yung meron tong job order, no, sushi chef. So, sa Saudi Arabia din yan. So, if you're interested sa mga job position na to, i-download na ang Blue Shirt or di naman kaya, tingnan nyo yung job description doon sa ating website. That's www.blueshirt.work/jobs. Yeah. So, madali lang kami i-search sa internet, guys. Ayan. So, ayan, again, kung interested po kayo sa mga nabanggit naming jobs, syempre, apply po kayo dyan. So, drop nyo lang po yung resume nyo sa aming inbox, no, sa Facebook page o sa Google Form link na nasa caption. So, sign up lang po kayo dyan. And of course, to directly apply, just download our mobile app na Blue Shirt Stronger Together mobile app. So, Google Play Store po, free to download. Ayan. And of course, if gusto nyo yung through email, no? Pwede rin po, syempre. Ayan. So, drop nyo lang po or send nyo sa hazeld@blueshirt.work. Ayan. So, disclaimer lang, no? So, ang Blue Shirt po ay hindi isang agency or manpower company po. Please, mobile app po kami. Ayan. Mobile app. Yes, mobile app. Phone po. Job portal. Yes po. Hindi po kayo makapag-walk-in doon, please. Yun. So, yun nga, mobile app lang po kami. Hindi po kami manpower agency. So, direkta na nagko-connect lang po kami ng employers at job seekers. Yes. Yan. Kami po ay tulay lamang nila at wala po sa amin ang desisyon kung matatanggap po kayo sa trabaho. So, it's up to the employer na po, no? So, pasensya na po if humingi po kayo ng update sa amin tapos wala po kami mabigay. Yes. Siguro make sure nyo na lang na maayos yung inyong CV, yung resume nyo, and of course, dapat aligned sa inyong experience yung ina-applyan po ninyong trabaho para more chances of winning. Yes. And yep, actually, pag nag-apply naman sila, may may contact ng mga recruiters. We have the email, andun yan, yung kanilang contact number kung ilalagay nila. So, if you want any updates
pwede kayong mag-reach out sa kanila. Yes, or questions about sa job mismo. Mm-mm. Ayun. So, tsaka if qualified naman kayo, the employers naman po will contact Mag-reach you out. directly. So, Yes. And kung hindi kayo matanggap, it's okay guys dahil we have upcoming employers pa and basta meron kayong profile sa Blue Shirt, pag kinailangan nila ng mga same position sa inyo, sila na mismo yung magre-reach out sa inyo to invite you for a job. Yes. Tsaka may daily updates naman tayo, no? Yes. Based dun sa profile kung may available job na ganito. So, okay lang if hindi nyo pa nakikita yung gusto nyong job sa Blue Shirt. As Just long drop as your you have a resume pa rin. profile, yeah. Yan. So, Drop your resume. please drop. Wow! Make Yan. it. So, ayun lamang po. Abangan po ang ating next episode ulit. Bye-bye po.